Ilang sandali na ang nakalipas mula noong ang dakilang paligsahan ng kapangyarihan na naglalagay sa panganib sa buhay ng buong universe. Kung saan salamat sa halos perpektong koordinasyon ng Universe 7, nagawa nilang manalo sa dakilang paligsahan ng kapangyarihan. Sa gayon ay muling binubuhay ang lahat ng universe. Pagkalipas ng ilang buwan pagkatapos ng kaganapang iyon, ang mga Diyos ay magkakaroon ng isang pagpupulong. Isang bagay na ginagawa lamang nila sa mga sitwasyong may malaking kahalagahan at walang alinlangan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nakita ng 12 Gods of Destruction na ang pagkakaroon ng lahat ng universe ay nahulog sa isang mortal, na may labis na impluwensya sa mga desisyon ng King of All, Zenozama. Bukod sa pinaalalahanan nila si Zenozama tungkol sa paligsahan. Sa makatuwid, isang taong gumawa lamang ng mga katangahang desisyon dahil lang sa gusto niyang lumaban, ay isang bagay na hindi maaaring ipagpatuloy ng mga Diyos. Ang isang tulad ni Goku ay lubhang mapanganib para sa lahat. Dahil anumang oras ay maaaring mangyari ang ganoon o mas malala pa. Sasabihin ni Vermouth sa iba na ang Diyos ng mga Saiyan na si Goku ay nais lamang na sumali sa paligsahan upang harapin ang mga makapangyarihang nilalang. Ngunit nung makita niya ang ginawa nito, huli na para magsisi, delikado siya sa lahat. Nakita nila kung gaano ka-friendly ang mortal na ito kay Zenozama. Kahit anong katangahan o hindi ay pakikinggan siya ni Zenozama. Hoy, at anong ibig mong sabihin dyan? Vermouth, sinasabi mo bang patayin natin siya na masyadong maingay, hindi natin magagawa yon? Kaagad na tumigil si Zenozama o Daishinkan nang maramdaman nito ang ki ni Goku. At tiyak na pupunta sila upang makita kung ano ang nangyayari. Sa tingin ko hindi natin dapat gawin yon. May naisip akong mas maganda. Kung ikulong natin siya sa isang lugar sa isang dimensyon, isang lugar na hinding-hindi siya makakalabas, siguradong magagawa natin ito. Nagulat si Beerusama sa mga salitang iyon kahit na pinahahalagahan niya si Goku, naisip niya na tama ang sinabi sa kanya ng ibang mga Diyos dahil lubos niyang naiintindihan ang panganib na may dudulot ni Goku para sa lahat ng universe. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanila. Sa sandaling sinabi nila sa akin sa mundo na mayroong isang silid ng oras, naintindihan ko na ang lugar na iyon ay ibang dimensyon at mayroon lamang isang pinto na nagsisilbing portal upang dumaan mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tiyak na mapapasama natin siya doon at magiging isang perpektong pagkakataon para ikulong siya. Parang madali, pero magiging komplikado pa rin. Naisip ng mga Diyos na ito na isang napakatalino at mahusay na ideya kaya tinanggap ng lahat ang ideyang ito at pinagkakatiwala ng lahat ito kay Beerusama. Makalipas ang ilang oras ay umalis si Beerusama upang bisitahin ang mundo. Pumunta muna siya kay Vegeta at sinabi niya dito na may importante siyang sasabihin sa kanya. Pareho silang pumunta sa ibang lugar kung saan walang makakarinig dahil malapit lang si Piccolo at madaling marinig ito. Kaya sa sandaling silang dalawa lang, sinabi sa kanya ni Beerusama, Vegeta, dapat mong gawin kung ano ang sasabihin ko sa iyo, kailangan mo itong maunawaan. Si Goku ay isang buhay na panganib sa lahat ng mga universe. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating siyang alisin. Teka Beerusama, anong pinagsasabi mo? Anong kalokohan ito? Sa tingin mo ba mapapaalis mo si Kakarot, hindi mo ba siya pinapahalagahan? Vegeta, ito ay higit pa sa damdamin o pagpapahalaga na pinag-uusapan natin tungkol sa mga universe. Hinihiling ko lang sa iyo na tulungan si Goku na makapasok sa silid ng oras, kailangan nating ilak siya sa loob at sirain ang pinto. Para hindi na siya lumabas at maiwasan natin ang maraming problema sa hinaharap. Ano bang pinagsasabi mo Beerusama? Hindi ko gagawin yun kay Kakarot. Sa kabila ng lahat ng away, kaibigan ko siya at hindi ko na kailangan gawin yun. Damn Vegeta, alam kong sasabihin mo ito kaya ikaw ang magdesisyon. Isakripisyo ang planeta o ilak si Goku sa loob. Gusto mo bang mamatay at isama ang buong pamilya mo? Hindi Beerusama, bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi ko magagawa iyon kay Kakarot. Ngunit obligado akong gawin ito kung hindi sisirain mo ang lahat. Bukod dito, sa tingin ko naiintindihan ko lahat at tama ka sa binanggit mo tungkol kay Kakarot. Gagawin ko ang lahat para ikulong siya sa silid na iyon.
Sa sandaling iyon pupunta si Beerusama sa kanyang planeta at sasabihin ni Vegeta ang lahat kay Bulma at sa lahat, maliban kay Chi-Chi, Gohan at Goten. Ngunit wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang pumayag na ikulong si Goku, ngunit sa wakas ay nakumbinsi nila sila. Ito ay maaaring ang planeta ay masisira o si Goku ay kailangang ikulong. Malinaw na priority ang planeta at alam nilang wala si Goku kundi problema. Pagkatapos na mapagkasunduan ng lahat pumunta si Vegeta kay Goku at sinabi sa kanya na magsanay sa Hyperbolic Time Chamber. Sinabi ni Goku kay Vegeta na tapos na siyang magsanay. Wala siyang ganang pumunta sa lugar na iyon dahil nakakaramdam na siya ng komportable at tiwala sa kanyang kapangyarihan. Kaya sinabi sa kanya ni Vegeta na hindi pa niya nagawang kontrolin at makabisado ang egoistic doctrine. Agad namang sinabi sa kanya ni Goku na hindi na ito kailangan. Ngunit pinaalala ni Vegeta sa kanya na ang mga kaaway ay maaaring magmukhang mas malakas kaysa kay Jiren at hindi pa nila nakaharap ang pinakamalakas at kailangang maging handa para sa mga bagong banta. Matapos marinig ni Goku ang mga salitang iyon, sumama siya kay Vegeta sa Hyperbolic Time Chamber, kung saan papasok ang dalawa para magsanay. Ang dalawa ay magsasanay salamat sa katotohanan na kailangan nilang maging mas malakas. Gaya ng sinabi ni Vegeta kay Goku para magpatuloy sila ng mahabang panahon. Ngunit sa paglipas ng mga buwan sa loob ng silid, sinabi ni Vegeta kay Goku na lalabas siya ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay babalik siya. Sinabi ni Goku na maghihintay siya hanggang sa bumalik siya upang magpatuloy sa pagsasanay. Ngunit ito ay walang iba kundi isang kasinungalingan mula kay Vegeta upang tuluyang iwanan si Goku na mag-isa sa silid. Kaya umalis siya sa lugar at sa sandali ng kanyang pag-alis ay sinira niya ang pasukan ng silid ng oras sa isang sabog ng enerhiya na nagpapawala sa maliit na entrance na nag-uugnay sa kanila. Na magpapakulong kay Goku sa loob ng silid. Hindi ito mapapansin ni Goku dahil malayo siya sa pasukan na nagsasanay ng mag-isa sa kanyang mga diskarte. Ngunit napansin niya na sa ilang kadahilanan ay mas tumatagal si Vegeta kaysa sa nararapat. Maiintindihan ni Goku na may hindi tama. Ngunit iniwan niya ito ng ganoon hanggang sa lumipas ang mas maraming oras at hindi pa rin bumabalik si Vegeta kaya nadagdagan ang pagkamausisa ni Goku. Kaya gusto niyang pumunta sa entrance ng silid para lumabas at hanapin si Vegeta. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na may isang bagay na lubhang mali. Napagtanto na ang pinto ay ganap na nawasak at iyon ay naging imposible na umalis sa lugar. Kahit kailan ay hindi pumasok sa isip ni Goku na si Vegeta iyon. Ngunit gayon paman ay naniniwala na ito mismo ang gumawa nito sa pamamagitan ng ilang pangangasiwa habang siya ay nagsasanay. Ngunit pagkatapos ng maraming pag-iisip, napagtanto niya na hindi niya ito ginawa anumang oras dahil napagtanto niya sana. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang maniwala na ito ay gawa ni Vegeta. Napakahusay mong ginawa Vegeta, na iligtas mo ang planetang ito at iyon ang pinakamahalagang bagay. Sana hindi siya magalit sa ginawa ko sa kanya. Napakahusay mong ginawa Vegeta, na iligtas mo ang planetang ito at iyon ang pinakamahalagang bagay. Sa kabilang banda naman sa silid ay naguguluhan pa rin si Goku at naisip niya, Vegeta, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit mo ako ikinulong sa lintik na lugar na ito? Kaya sinabi mo lang sa akin ang lahat ng ito para ikulong ako. Isinusumpa ko, maghihiganti ako.